Chapter 18. Napabalikwas ako sa pagkakahiga nang marinig kong bumukas ang pinto. Si Chito ang pumasok at may dalang food. "It's good and you're awake?" Nilapag niya ang tray sa mesa at isa-isa niya ring binaba ang food at inilapag sa table. "Magkano sahod ng maid? Maid ka na ba ngayon?" I said sarcastically. Tinignan niya ako ng masama at sandali pa niya akong tinitikan. "Don't annoy me, Maricel. Don't test my patience." He threatened. Umupo siya sa may tapat ko at pinagmasdan ako. Nakadiwatro pa ng upo ang hari. "Kumain ka na." Tila utos pa niya sa akin at sinamaan ko siya ng tingin. I folded my arms before him. I threw the pillow at him and he was hit in the face by the pillow. I laughed a little at his reaction. "Ano ba, Maricel? Are you trying to be a kid again?" Inis niyang sabi. Di niya alam ang sarap niyang pikunin dahil sa salubong niya mga kilay. Hindi ko na ito pinansin. Tinatawag ako ng pagkain na nasa aking harapan. Nilapitan ko yun pero ganun na lang ang pagtakip ko sa aking ilong nang lapitan ko at nag-ibang amoy. Tumakbo na kagad ako sa loob ng banyo para ilabas ang dapat na ilabas dahil nasusuka na naman ako. Bakit palagi akong ganito? Narinig ko na lang ang katok mula sa pintuan ng banyo. "Maricel! Maricel!" Halos sirain na naman siya ang pintuan ng banyo. Ano bang problema nito? "Are you alright?" Tanong niya sa labas ng pinto. Hindi ko siya sinagot. Nagpunas ako ng bibig para lumabas na. Pagbukas ko, nasa tapat pa rin siya ng pintuan. Tinitigan niya ako at ganoon din ako sa kanya. Dinaanan ko na lang to at hindi ko pinansin. Sumunod naman siya sa akin at parang asong sunod ng sunod. "Ano bang trip mo, Chito Jackson Monster?" Humarap ako sa kanya. I didn't know that my last name was a monster now. Tinitigan niya na naman ako ng masama kasabay ang paghaklit niya sa aking braso. Bigla akong kinabahan sa uri ng kanyang mga titig. Sabay pa ang pagdiin ng kanyang kuko sa aking braso. "Tell me, are you pregnant? Are you pregnant with my child?" Nagliwanag bigla ang kanyang mukha at unti-unti naman lumuwag ang pagkakahawak ng kamay niya sa braso ko. Sinamaan ko muli siya ng tingin. Hindi ko dadalhin ang magiging anak mo. Never!" Akamang tatalikod na ako sa kanya nang hinila na naman niya ako. Sa isang iglap, pagharap ko sa labi niya na ang katapat ko. In an instant, he kissed me on the lips. Nanlaki ang mga mata ko kasabay ang pagpikit ng mata ko dahil sa lambot ng kanyang labi na nadama ko. "My lips taste better in the morning," he said as he released my lip. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ko sa makapal niyang pagmumuka. Napahawak siya sa kanyang mukha na sinampal ko. Umigting ang kanyang panga. Naku, mukhang lagot na. Hindi nga ako nagkakamali. Hinila na naman niya ako palapit sa kanya. Abot ang kaba na naramdaman ko sa oras na to. Hinawakan niya ng mariin ang dalawa kong kamay at mahigpit na hawak na para bang nanggigigil. "You're the only woman who slapped my face. The last one who attempted to slap on me was already in the grave." Umigting na naman ang kanyang panga at gumalaw-galaw pa nga ito. "So, ano gagawin mo sa akin? Papatayin mo rin?" Nakipagtagisan pa ako rito. Hindi ko pinansin ang galit sa kanyang mukha. Kung galit siya dahil sinampal ko siya, wala akong pakialam. He deserves it. Hinapit niya ako bigla sa aking bewang at ngumisi. "Of course not. I'll just kill you the way I know you'll die with pleasure. You know what I mean?" And he winked at me. Naramdaman ko na lang ang braso niya sa aking bewang. Binuhat niya na ako at tumilapon ako sa kama. Narinig ko ang mahina niyang tawa. "Ito ang alam kong pagpatay, Maricel. Be prepared for the relish I will give." Sumampas siya sa kama at gumapang palapit sa akin. Bigla akong kinabahan. Umatras naman ako sa dulo ng kama hanggang sa maramdaman kong nasa headboard na ako at wala nang maatrasan. "You have nowhere to go, baby." Isa-isa kong binato sa kanya ang mga unan na bawat nahawakan ko. Sapol naman ang kanyang mukha pero wala lang sa kanya. Patuloy pa rin siyang lumapit sa akin until he pulled my foot closer to him. "Got you, baby." Napapikit ako. Hinintay ko na lang na dumampi muli ang labi niya sa labi ko.
Ilang minuto pa minulat ko ang mga mata at nakatitig lang siya sa akin. Ngumisi na naman ito. You are also waiting for my kiss, ha? Ngumisi na naman ito. In your dreams. Isang malakas sa tulak ang ginawa ko sa kanya. Ilang segundo ay nahuli na naman niya ang mga kamay ko. Yes, dahil hindi paniginip ng gagawin ko ngayon. Sa isang iglap, ikinulong niya ang aking muka. Ikinulong ang kanyang mga palad. He kissed me again this time, violently and recklessly. Pilit kong tinulak. Hindi ko magawang itulak at ilayo siya sa akin. As I pushed him away, his grip on my face tightened even more as if he didn't want me to let go. Don't try me, Marizel. Sa sandaling pinakawalan niya ang aking labi, pareho kaming habol ang hininga. Naramdaman ko na lang ang kamay niya na nasa ilalim na ng aking pang-itaas sa pandulog. Wala akong suot na bra kaya agad niyang nahawakan yun at hinimas. Damn it, Marizel. Bulong niya sa gitna. Kasabay ng pagpisil niya sa dibdib ko na kagad ako napaigtad. Narinig kong napunit ang suot kong pangitaas at pinunit niya na pala to. Tumitig siya sa akin at sa isang iglap. Pagkatapos siyang titigan, di naman niya ng labi niya ang aking mukha. Naramdaman ko na rin ang isang kamay niya na abala sa pagpasok sa aking pajama. Damn it, Marizel. Napalunok ako. Bakit hindi ko kayang tumanggi sa mga pinagagagawa niya sa akin? Bakit nagugustuhan ko? Ngayong galit ako sa kanya pero nagpapaubaya ako sa ginagawa sa katawan ko. Para na akong nababaliw dahil sa sarap na binibigay niya sa akin kapag ganito ang sinaming dalawa. Hindi ko kayang tumanggi sa mga haplos at halik niyang nakakaadik. Kinigit ko ang aking ibabang labi dahil sa biglaan niyang paghalik dito. Napaatras ako. Sabay kaming napalingon sa pintuan nang may biglang kumatok doon. Biglang sumama ang timpla ng mukha ni Jackson kasabay ang pagtigil sa ginagawa nito sa akin. Who is this? Bisit na bisit ang kanyang mukha at hindi pa rin natigil ang mga katok sa may pintuan. Sa halip na mainis sa kanya ay natawa naman ako sa reaksyon niya. Unti-unting nawawala ang galit ko sa kanya. Tinatawanan mo ba ako? Inisabaling niya sa akin. Ano sa tingin mo? Pangaasar ko. Inayos niya ang damit ko at siya na ang nagbalik sa akin. Siya rin ang nagbalik. Cover your body. Paalala niya bago tuloy ang bumaba sa kama at nagtungo sa may pintuan para pagbuksan kung sino to. Narinig ko na lang ang pagmumura niya. Bumalik siya sa pwesto ko na may galit sa kanyang pagmumukha. Si Alvin ba? Ang nagsabi sa'yo ng lahat? Galit na tanong niya sa akin. Sino kaya nabungaran niya at ganito na ang kanyang aura pagbalik sa kinaroroonan ko? Natutup ko ang aking bibig dahil ngayong mukhang alam na niya, alam ko na ang kasunod na mangyayari dito. Magkakagulo. Don't try to cover up Alvin, Marizel. Hindi pa man ako nakakapagsalita siya na ang sumagot sa sarili niyang katanungan. Nakita ko ang pagguyom ng kanyang kamao. Sa isang iglap ay mabilis siyang naglakad palabas ang silid ko habang nakakuyom ang mga kamao. Nagmadali na akong ayusin ang sarili para sundan siya. Alam kong may mangyayaring masama at may kutob akong hindi niya bubuhayin si Alvin dahil sa galit niya. Nakasalubong ko si Manang na namumutla. Sinalubong niya ako ng yakap. Marizel, ikaw lang makapagpipigil kay boss. Bulong sa akin ni Manang na nanginginig sa takot. Ano na ang nangyari? Nasaan siya, Manang? Tanong ko. Nasa basement, kinaladkad niya si Alvin sa basement. Nanginginig sa takot na sabi ni Manang. Kilala ko silang dalawa, Marizel. Simula bata pa magkasundo na sila pero bakit ngayon? Galit na si boss kay Alvin. Umiling-iling si Manang at hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nagpaalam na ako para puntahan sila sa basement. Hindi ko nga alam kung paano ako agad narating ang basement. Wala akong takot na tinahak ang dilim ng daan patungo sa basement. Sinadya siguro talagang walang ilaw para hindi kagad matunto ng sino man ang makapasok sa bahay na to. Binuksan ko kagad ng pintuan at tumabad sa aking harapan si Monster at Alvin. Kapahubad paro ang dalawa habang pinapaligiran sila ng mga tauhan ni Chito. Now, pour out your wrath on me. Hinahamon pa rin kita na makaganti sa akin. Ipakita mo yan tapang mo ngayong one-on-one tayong dalawa. Don't order others just to kill me. You are a coward. Sigaw ni Monster.
Kapwa silang nakahubad at mukhang nagsusuntukan silang dalawa. Hinayaan ko muna sila. Naunang sumuntok si Alvin. "That's for my twin!" Sigaw ni Alvin sa pagmumukha ni Monster. Magandang laban. Akala ko papatay na kagad ni Monster si Alvin. Binigyan pa pala niya to ng chance. "Ah, you're getting revenge for your twin? Do you think I killed him, huh?" Sagot naman ni Monster na namumula sa galit. Gumanti din ito ng suntok. "That's for the woman you ordered to kill me. Ang galing ng revenge mo. Nagawa mo pang utusan si Maricel at sirain ako sa kanya just so you can get the revenge you're hoping for." Muli ay sinuntok ni Jackson si Alvin. Sapol ang nguso nito at may kaunting dugo sa nguso nito. Tila nanonood lang ako ng action movie. Hindi ako nakagalaw at hindi rin nakapagsalita dahil nag-enjoy ako manood sa kanilang dalawa. Sunod na suntok, nagkasabay ang dalawa at pareho silang natumba sa sahig. Pareho silang nagpunas sa mga dugo sa kanilang mga bibig. Nagaktak na rin ang kanilang mga pawis. Isang sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Chito Jackson sa mukha ni Alvin. Sapol naman ito kaya walang tigil rin ang pagdurugo ng putok nitong labi dahil sa suntok ni Chito. Gumanti naman si Alvin. Ganon din ang nangyari sa labi ni Chito. Putok rin ito at tumudugo. Sabay sila nagpunas ang kanilang mga dugo. Sabay silang napatingin dahil sa humahangos na nagmamadaling tauhan ni Chito. "Boss, nagkakagulo na po sa labas. Andito po ang kalaban nyo." Habol hiningan na sumbong nito. Sabay na nagkatinginan si Alvin at Chito. "What the? Where's Maricel?" Agad na hinanap niya si Maricel. Kumuha kagad siya ng baril. Napatingin siya kay Alvin na puno rin ng duguan. "Anong tinitingin mo?" Tanong niya kay Alvin sabay hagis ng baril dito. "Ikaw nang bahala kung papatayin mo ako." Sabi pa niya pagkatapos masalo ni Alvin ng baril. Ngumiti si Alvin at lumapit sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. "Friends," sabi nito pagkatapos sabay silang lumabas sa basement. Agad niyang hinanap si Maricel. Nagpuputukan na sa labas ng mansyon pero sa loob, hindi naman agad-agad na makakapasok ang kalaban. "Maricel, where are you?" Hanap niya kay Maricel. Tinignan niya sa kusina, wala ang dalaga. Sinunod niya sa itaas ng mga kwarto. Hanggang sa huling silid na binuksan niya. Nakita niyang nakayuko at nakatakip ng kanya-kanyang mga tenga ang dalawang malapit na tao sa kanya. Si Manang at Maricel. Agad niyang nilapitan ng dalawa. Hinilin niya si Maricel patayo. "What the?" Mura pa niya. Kinagulat niya ang pagyakap ni Maricel sa kanya at ganun din si Manang ay natuwa. "Chito," tuwang-tuwa na sabik nito sa pangalan niya. "We have to go," sabi pa niya pagkatapos itong kumala sa pagkakayakap. "Hindi ako pwede makipaglaban kung kasama ko kayo." Nagmamadali na hinila niya ang dalawa. Magkahawa kamay si Manang at Maricel habang hilahilin niya si Maricel. Nasa loob na ang putukan ng baril. "Takpan niyo lang ang tenga niyo." Utos niya sa dalawa habang naghahanap sila ng daan palabas. "Ano pa bang ginagawa namin? Doble-doble na nga itong takip sa tenga ko." Inisasagot ni Maricel sa kanyang mukha at mukhang magbabangayon pa ata silang dalawa. Sa mansyon ay may daan na sikreto palabas kapag may problema at sugurin sila ng mga kalaban. Kaya ginawa niya ang sikretong pintuan ng mansyon at doon silang ilalabas. Alam niya na kasi na kapag sinugod sila, pwede niya rin gamitin yun para makatakas sa kalaban. Napayuko sila na muntikan na silang matamaan ng bala. Kinasa niya kagad siya ng baril at gumanti ng putok. "Mauna na kayo," utos niya sa dalawa habang nakatago sila sa pader ng semento. "Ano? Paano ka?" Nag-aalalang tanong ni Maricel. Ngumisi siya. "Gusto mo akong patayin, hindi ba? This is your chance." Sagot niya at sinamaan siya ng tingin ni Maricel. "Halika na iha, kaya na ni boss yan." Takot na si Yaya. "Kaya na lang Manang, mauna na po ako." "Sasamahan ko si Chito," sagot ni Maricel. Tinulak pa niya si Manang para umalis sa to at nauna na sa kanila. Papalit-palit na rin ang putukan si Chito at ang kalaban. "Chito Jackson, wala ka ng kawala. We chase your territory because of your best friend." Sigaw ng kalaban. Kasabay ng palitan na putukan lumapit si Maricel kay Chito. "What the? Why are you still here?" Nagagalit na tanong ni Chito kay Maricel.
Sasamahan kita, give me a gun. Matapang na sabi ni Maricel kay Chito. Sinama naman kagad ni Chito ng tingin ng makulit na dalaga. Ano Chito? Titingnan mo na lang ba ako? Tititigan mo na lang ba ako? Humihingi ako ng baril. Mamaya mo na ako pag nasahan, pwede ba? Sarcastic ang sabi ni Maricel kay Chito. Kahit nagkakagulo na, nagawa pa nitong magbiro. Here, ibinigay ni Chito ang 45 na baril kay Maricel. Ayoko mamatay ka sa ibang mga kamay. Gusto kong sa kamay kita mamatay. Kinasa ni Maricel ang baril na hawak. Nagulat si Chito sa ginawa nito. What are you doing? Nautal pa na tanong ni Chito. Babarilin kita. Tinutok ni Maricel ang baril kay Chito. Ang buong akala niya sa kanya to tatama pero sa likuran pala niya. Natamaan ng isang kalaban sa kanilang likuran. Natakot ba kita? Ngumisi si Maricel. What the? Maricel! Hinila ni Chito si Maricel para makaalis na sa lugar na yon. Nakasalubong nila ang dalawa niyang tauhan kasama ni Alvin. Mamay na tayo magtutuos. Inisasabi ni Chito kay Alvin. I'm sorry. Hingi naman ang tawad ni Alvin. At ikaw, sinulya pa naman ni Chito si Maricel. Mamaya ka sa akin. Sabay-sabay sila nagtungo sa secret passage. Bilisan na natin. Alam na rin nila ang secret passage na to dahil nabanggit ko sa kanila to. Sigaw ni Alvin at agad na tinutukan naman ni Chito sa batok si Alvin. Sorry naman. Agad na nagkamot sa ulo si Alvin. Dahil sige namang pagpatok ni Chito. Nagtawanan pa ang ilang mga tauhan na kanilang kasama. Paglabas ay mga damuhan ang sasalubong sa kanila. Nasa likuran kasi ito ng mansyon at ang likuran ay ng mansyon ay damuhan. Kaya madali silang makapagtago sa mga damuhan kapag nagkataong nasundan sila ng kalaban. Unti-unti na rin naghilom ang putukan ng makalayo. Paniguradong hindi na sila nasundan. Nasaan si Manang? Agad na tanong ni Maricel. Hinanap niya sa paligid pero wala si Manang. Gabi na at walang ilaw ang bawat tinadaanan nila kundi ang tanging liwanag lang ng buwan. Nandito ako! Sigaw ni Manang at tumatakbong lumapit sa kanila. Agad na nagyakapan si Manang at si Maricel. Ang ibang maids ay wala sigurado na nakapagtago ang mga to sa mansyon. Hindi tayo pwedeng huminto, bilisan na natin. Sigaw ni Alvin. Sa unahan ito'y may ilog, doon tayo magpapalipas ang gabi. Sabi naman ni Chito habang nakahawak sa braso nito. Agad na napatingin si Maricel sa braso ni Chito. May tama ka? Agad na tanong ni Maricel at hinawakan pa nito ang sugat niya. Wala lang to. Sisiw lang to sa'yo, ako may tama. Agad na biro ni Chito. Isang malakas ng pa sa braso niyang ginawa ni Maricel. Sisiw lang pero napapangiwi ka. Panggugulo ni Maricel. Hinawakan pa dito ang braso ni Chito na may sugat at diniinan ng pagpisil. Maricel! Napangiwi si Chito at ngumisi naman si Maricel. Akala ko ba sisiw lang? Pangaasar niya at sinamaan lang siya ng tingin ni Chito. Samantala, malapit na kami sa ilog. Yun ang sabi ni Chito. Kakaiba din pala ang likuran ng mansyon. Gubat na pala ang likod nun. Akala ko ba matatapang kayo? Bakit kayo ito nagtatago? Loko ko sa kanila habang naglalakad kami at tinataka madilim na daan at tanging liwanag ng buwan ang silbing ilaw. Narinig ko ang buntong hininga ni Monster. Once in a lifetime, you have to step back from fighting, especially if you're protecting someone. I'm just protecting you, Maricel. So we are here now. Tanging sagot ni Chito. I can fight if people around me will get hurt. Dagdag pa nito. Napanguso ako dahil may kung anong naramdaman ako sa sinabi niya. Sa wakas natanong na namin ng ilog dahil sa liwanag ng buwan na kumikislap ito mula sa kinaroroonan namin. Sinulyapan ko si Monster at mukhang mahina ang katawan niya. Nakahawak pa rin siya sa kanyang sugat sa braso. Nakaramdam tuloy ako ng awa. Nakarang araw lang ay gusto ko siyang patayin. Pero ngayong nakikita ko siyang nahihirapan at nasasaktan, biglang nagbago ang lahat. Wala pa siyang lakas dahil nagsuntukan pa sila ni Alvin bago mangyari ang barilan sa mansyon. Huwag mo nga akong tingnan na parang naaawa ka sa akin, Maricel. Sisiw lang to sa akin. Napansin niya pala ang pagtitig ko sa kanya. Boss, ako na magtatanggal ang bala dyan sa loob ng braso niyo. Magaling ako dyan. Presenta ng isang tauhan ni Monster at lumapit ako kay Monster.
Naupo naman kami sa mga bato. Manang, ayos lang po ba kayo? Pag-aalala ko kay Manang at nilalamig kasi to. Ayos lang ako, iha. Sagot naman ito. Sinulyapan ko si Monster na kasama ang kanyang tauhan sa tabi. Nagsindi ang mga to ng apoy sa tabi. Kasalukuyan nang kinukuha ang bala sa braso ni Monster. Naririnig ko pa ang sigaw niya. Duwag din naman pala. Pangiti-ngiti. Nasambit ko pa.